Mapagpalang araw po sa lahat. Tayo po ay nasa season 36 na ng ating 40 days prayer and fasting for our nation. Na ngayon nga po ay may temang my words of encouragement for you. Sa ating pong panimula, samahan niyo po muna ako sa panalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Father God. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na muli Panginoon kami ay makakapag-aral ng iyong mga salita. Ama, samahan mo po ako sa gabing ito, nabigyan mo po ako ng wisdom and knowledge, Lord God, sa pag-share po ng iyong salita. Ilagay mo po ako sa iyong likuran at ikaw po, Panginoon, ang mahihayag. I pray, Lord God, na ang bawat mapakikinggan at mapag-aaralan po ngayong gabi ay maging kalakasan po, Lord God, ng bawat sumusubaybay at nanonood po ng ating devotion. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Okay po. Ayun, mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ang ating pong tema ngayon ay my words of encouragement for you. Bago po tayo magsimula, basahin muna po natin ang ating key verse na mapabasa po natin sa Deuteronomy chapter 11 verse 18 to 19. Kung meron po kayong Biblia, maaari niyo po akong sabayan sa pagbabasa. Muli ang ating pong key verse, Deuteronomy chapter 11 verse 18 to 19. Sa Tagalog po, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong mga noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Sa NIV naman po, fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as symbol on your hands and bind them on your foreheads. Teach them to your children, talking about them when you sit and at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Okay. Amen. Ano nga po ba ang nais iparating sa atin ng verse na ito? Ang verse na ito po is a reminder na hindi po dapat mag-stop sa isang generation lamang yung pagpapakilala natin kay God. What it means is, as an adult, we should teach and talk to our children about God and His words. Responsibility po natin na sa young generation, dahil kung hindi po nila ito, hindi po natin sila matuturuan, ito ay pananagutan natin bilang kanilang mga magulang. Will the next generation know about God at ang kanyang mga salita kung sa generation pa lamang natin ay matitigil na ito? Gaya nga po ng kwento sa Bible from the book of Judges. The book of Judges talks about what happened after Joshua's generation. The people of Israel ay pumunta na sa kanya-kanyang inheritance para pangalagaan at palaguin ang kanilang lugar. The people of Israel served God in all days of Joshua. Even the generation before Joshua, nagsiserve din sila hanggang sa kanilang huling mga araw. When Joshua's time has come, panahong siyang namatay na, ang generation na sumunod sa kanila ay ang generation na hindi na nakakilala kay God. After mamatay ni Joshua, hindi na nagpagpatuloy ng mga naunang henerasyon ang pag-i-spread ng gospel sa mga young generation. Kumbaga, hindi na ito naituro sa mga next generation.
and they are clueless. They are clueless sa salita ng Diyos. Ginagawa na lamang nila kung ano ang sa tingin nila ang tama. They began to serve other gods. Gumagawa na sila ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. They worship and praise other idols. Dahil this generation doesn't know who God is. Ito ay ginagalit ng Panginoon sapagkat grabe ang kasamaan ng generasyon na iyon. During their time, sa tingin niyo po ba, kasalanan ba yon ng young generation na wala silang idea kung ano ang tama at mali sa paningin ng Panginoon? Sa aking pong palagay at sa aking pagkakaunawa, may pananagutan po ang mga elders sa panahon nila. Bakit po? Dahil kung naituro lamang po nila o napaintindi sa mga sumunod na henerasyon sa kanila ang katuruan ng Panginoon, maaaring hindi po na liko ng landas ang mga young generation ng panahon nila. So, paano po natin ito marirelate sa ating panahon ngayon? For me sa bahay, bilang magulang sa iyong mga anak. Sabi nga po, diba, sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang ibig sabihin po nito ay tayong mga magulang ay may important role sa buhay spiritual ng ating mga anak. Bata pa lang sila, dapat ini-impart na natin sa kanilang mga kaisipan ang Word of God. Tayo ay may mahalagang role sa kanilang spiritual maturity and growth. Proverbs 22:6 reveals that this is a warning and not a promise. Warning ito sa ating mga friends na kapag hinayaan pa natin ang ating mga anak na mag-decide sa mga bagay na sa tingin nila ay tama, yes, mahihirapan na tayo alisin yung paniniwala or beliefs na meron sila. That's why, napakahalaga ng ating role bilang mga magulang. Sinabi rin po sa Joel, chapter 1, verse 13, tell your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. Ang ibig sabihin po nito ay huwag nawa maputol ang kanilang relationship kay Jesus. And mag-continue pa ito sa mga susunod pa na henerasyon. For example, isa kang parent at ikaw ang unang Christian sa family mo. You should introduce who God is sa mga anak mo so that ganun din ang gagawin ng mga anak mo sa magiging anak nila, and so on. Dapat maging cycle ito. Kumbaga, para siyang isang epidemya or a good virus na kakalat at makakahawa sa buong henerasyon, buong generation to generation. Kagaya rin ng isang circle na walang ending. Bilang isang magulang, tutukan po natin ang ating mga anak at huwag tayong titigil na ipid sa kanila ang knowledge and wisdom na binibigay sa atin ni God. Dahil isa tayo sa mga taong may pinakamalaking influence, may pinakamalaking impact sa buhay ng ating mga anak. Kung babalikan po natin yung kwento nung sa generation after Joshua, let them be our lesson. Huwag natin na hayaan or gayahin ang nangyari noon. Let us teach the young generation kung sino ang nag-iisa at dakilang Diyos. Huwag nating hayaan na hindi na makilala ng mga susunod
susunod pang mga henerasyon si Jesus. Huwag nawa tayo huminto sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita upang sa gayon ay ma-expand pa natin ng Kingdom of God. Sabi nga po, di ba, sa ating key verse, fix these words of mine in your hearts and minds. Di ba, lagi nga po nating sinasabi sa ating prayer na naway tumatak sa pinakamalalim na bahagi ng ating mga puso at isipan ang mga word of God. Upang sa gayon ay hindi natin malimutan at maibahagi pa sa iba, lalo na po sa mga hindi pa po nakakilala kay God. Lalo na rin po sa ating mga young generation at sa mga susunod pa na henerasyon. At sa akin pong pagtatapos, I encourage you po, especially those parents na bata pa lang po ang ating mga anak, ay punuin na po natin sila ng salita ng ating Panginoon. Ipida natin ng mga bata kung ano ang tama at mali sa mata ng Diyos at ipakilala natin sa kanila na ang Panginoon ang tanging Diyos na dapat sambahin at dakilain upang sila ay hindi manalig sa kanilang sariling karunungan at sumunod kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. At ang katotohanan buhat sa Panginoon ang kanilang maging gabay sa buhay. At ito rin po ang maipagpatuloy nila sa mga susunod pa na henerasyon. Yun lamang po, nawa ay meron po kayong napulot or natutunan sa ating pong napag-usapan ngayong gabi. Bilang pong ating pagtatapos, samahin niyo po akong manalangin, ipanalangin ang ating pamilya, ang ating church, at higit sa lahat po ang ating bansa. Yumuko po tayo, tikit ang ating mga mata, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, nagpapalinis, nagpapakumbaba. Linisin mo po kami, O God. Alisin mo po, Panginoon, ang mga bagay na tingin mo, Panginoon, na hindi po nakakalugod po sa inyo, Lord God. Linisin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga kaisipan, ang aming puso, Panginoon. Lord God, dinataas po namin sa inyo ang aming mga pamilya. Panginoon, ikaw po ang maghari sa aming pamilya, O God. Lord, gabayan mo po kaming mga magulang, O God, na ma-guide po namin sila ng tama, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, na ma-guide po namin at maipakilala ka po namin sa kanila ng tama, O God, na ang wisdom and knowledge mo, Lord God, ang maipasa po namin sa aming mga anak. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na hindi lamang po, Panginoon, sa amin, Lord God, na mahihinto, Lord God, ang pagkakakilanlan sa iyo, Panginoon, kundi maging sa aming mga anak at sa mga susunod pang henerasyon, Lord God. Lord God, gabayan mo po kami, Lord God. Ituro mo po sa amin ang tama, O God, at kung ano ang mali. Ikaw po ang aming maging kapartner, Lord God, sa pagpapalaki sa aming mga anak. Ganun din po, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming church. Lord, we pray for unity, O God, sa aming church. We pray for unity sa mga miyembro, Lord God, sa mga leaders, Lord God. Samahan mo po kami, O God, sa bawat desisyon, Lord God, na aming gagawin, sa bawat desisyon ng aming mga leaders sa churches, Lord God. Mga desisyon, Lord God, na nakakalugod sa iyo
at makakatulong, Lord God, sa pag-expand ng iyong kingdom, O God. I-guide mo po kami, O God, sa nais mo, Lord God. Kung ano, Panginoon, ang will mo, Panginoon, sa aming church, nawa, Lord God, ang maganap. We also, Lord God, we pray for guidance and protection sa mga pastors, Lord God. Patuloy mo po silang gabayan, O God. Salamat po, Lord God, sa buhay nila, Lord God, na patuloy mo pong ginagamit, Lord God, para po mag-share sa amin, gabayan kami, Lord God, sa aming buhay Kristiyano, O God. Lord God, itinataas din po namin sa inyo ang bansang Pilipinas. Panginoon, ikaw po ang maghari sa aming bansa. Alam mo po, Panginoon, kung ano po ang nagaganap ngayon sa aming bansa, hindi po lingid sa iyo, Lord God. Kung ano po ang ginagawa, Lord God, ng bansang China, Lord God, sa bansang Pilipinas. Kung paano po nila minamaliit, Lord God, minamaliit ang aming bansa, Lord God. Opo, sila po ay may mga magagarang armas, may mga armas, Lord God, na high-tech, Lord God, at ang Pilipinas ay wala. Pero, Lord God, meron kaming Diyos. Meron kaming malaking Diyos na puprotekta sa aming bansa, na nangunguna sa mga militar, na nangunguna sa mga nanunungkulan. Ikaw ang Diyos na malaki, kaigit sa kanino mang bansa, Lord God. Sa iyo kami, Lord God, magtitiwala. Sa iyo kami kumukuha ng lakas. Sa iyo namin isusumbong, Panginoon, lahat, Lord God, ng panggigipit na ginagawa ng mga bansang ito, Lord God, laban sa Pilipinas. Ikaw, Panginoon, ang naghahari sa aming bansa. Kaya kung ikaw ay nasa sa amin, wala kaming dapat katakutan dahil wala kami, Panginoon, na mahal mo po ang aming bansa, kaya hindi mo po ito pababayaan. Maraming salamat po, O God. Again, Lord God, maghari ka po sa aming mga buhay. Maghari ka po sa aming bansa. Maghari ka po sa aming pamilya. Maghari ka po sa buong mundo, Panginoon. Panginoon, salamat po, O God, at hindi mo po kami iniiwan sa lahat ng aming laban. Mapasarili man pong laban yan, laban sa mga kaaway o laban ng aming bansa. Nandyan ka po sa aming kalagitnaan. Sinasamahan mo po kami, O God. Maraming salamat po, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pasasalamat. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang aming itataas. Maraming salamat po, Jesus. We love you. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo po, Jesus. Amen at amen. Lamang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good night and God bless po sa lahat.